Matapos nga natin masaksiyan ang matinding laban between Song Jinwoo at ng An King, ay ngayon sa chapter na ito ay magwawakas na ang Jeju Island Raid. Marahil nagawa ni Song Jinwoo matalo ang An King. Then sa last part nga nito ay nagawa ng bida natin ma-extract ng An King at bigyan ito ng pangalan na Beru. At ang nakakamiss pa dito, si Beru lang ang may ranking sa kanyang Shadow Soldier as a general, which is pinakamataas pa sa Elite Knight. Kaya mas mabuting tapusin mo ang video na ito. Hi day Senpai Koy, kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na. By the way, mas maaga po ako nag-upload sa YouTube, kaya dun po kayo manood. Bali, pag-usapan nga natin dito ang chapter 104 up to 106 ng solo leveling or ang episode 12 part 2. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Son Jinwoo, EQ da. Sa pagpapatuloy ng naputol nating istorya, kung inyong makikita ay nagawa ni Song Jinwoo malabas ang lahat ng kanyang Shadow Army upang pantayan ang dami ng mga langgam. Tinawag nga ni Song Jinwoo si Tas, bali pinag-utos niya nga dito na atakin lamang ang mga langgam na papalusob sa kanila at wag nga daw ito magkakamali na matamaan ang mga hunter sapagkat hindi niya na ito muling isasamon pa. Na-acknowledge nga ni Tas yung utos ni Song Jinwoo, kaya't inactivate niya ang Hymn of Giant upang palakihin ang kanyang katawan at nag-create ng fire attack. Dahil nga sa napakalaki ni Tas at meron pa itong Orb of Avarice, yung ginawa niyang atake nga ay nagawang mapulbos ang mga langgam at tumagos pa ito palabas na lungga yung atake niya. Kaya't nagtaka na lang si Master Ma at Hunter Gyo kung summon ba daw talaga yung Shadow Soldier na yon. Bali base pa nga kay Master Ma na para nga daw itong Demon King na naligaw lang sa human world. Nasaksihan nga ng An King kung papaano lang nilampaso ng Shadow Soldier ni Song Jinwoo ang kanyang mga alagad. Ang naging tugon niya na nga lang ay papaano nangyari yon. Sa isip-isip nga ng An King, para sa kanya ay siya dapat yung hirangin na pinakamalakas sa lahat, knowing kung paano niya lang nilampasa yung ibang S-rank hunter at kainin ito. Masasabi nga natin ang An King ay same kay Song Jinwoo na constantly na lumalakas, kaya pinoproclaim niya ang kanyang sarili as a king. Hindi lang bilang hari ng mga langgam kung hindi ay hari ng lahat. At doon nga ay biglang lumitaw ang bida natin mula sa makapal na apoy at tinitigan ng An King. Nakasense nga insekto ng takot kaya nakapagpa siya ito na tumakbo papalayo in order to survive. Nagulat nga si Song Jinwoo nung makitang nagawa ng An King magamit ang ability ni Mim Byung-go para ihilang kanyang sarili. Katinala ng bida natin ay may kakayahan ng insekto na makuha ang abilidad ng hunter by consuming them. Inactivate niya ni Song Jinwoo ang kanyang Dominator Touch at hinila pababa ang An King. Habang naglalakad nga papalapit ang bida natin, kung inyo mapapansin sa insekto na nagpupumiglas ito at nagwikang hindi ako matatalo sa'yo. Pero sa hindi inaasahan nga ay muli inactivate ni Song Jinwoo ang kanyang skills na Mutilate, kung saan ay nagawa niyang mahiwa ang buong parte ng katawan ng An King habang nasa lupa ito. Then successfully napaslang ni Song Jinwoo ang halimaw at nakagain siya dito ng XP para mag-level up. But suddenly ay kailangan na ng bida natin i-heal si Hunter Cha sa kadahilan na sa critical na kondisyon na ito. Napaisip nga ang bida natin if masyado ba daw siyang natagalan sa pagpaslang sa halimaw. Yung pinaplano nga ni Song Jinwoo ay makipag-exchange na lang sa kanyang Shadow Soldier na nasa labas ng Jeju Island para maghanap ng healer, pero doon niya napagtanto na nasa cooldown pa ang kanyang skills. Bukod pa dyan ay hindi niya pa natatry magsama pa ng isang tao sa pag-exchange. Kung sasakay naman daw sila kay Kaisel ay for sure na hindi aabot si Hunter Cha sa kanilang paroroonan. Nagsalita ang bida natin sa cameraman kung pwede ba daw na itigil ang pagla-live o wag silang kuhaan sa camera. Kung hindi nga daw ito papayag ay siya na mismo ang sisira sa camera. Katulad ng nagawa ang cameraman at pinatigil na lang ang live. Nagbigay utos nga si Song Jinwoo sa kanyang Shadow Soldier na hanapin ang katawan ni Mim Byung-go. At malailang saglit lang ay nahanap nga ito ng High Orc Shadow ni Song Jinwoo. Sa isip-isip na ng bida natin if gagana ba daw ang kanyang abilidad na pag-extract sa katawan ni Mim Byung-go, knowing na nakain ng An King ang parting ulo nito. Nagtanong naman si Baekhyun kung ano ba daw ang ginagawa ni Song Jinwoo. Then thankfully nga ay nakita ng system na pwede maging Shadow Soldier si Mim Byung-go. Hindi na nagsaya ng pagkakataon si Song Jinwoo, marahil ito na lang ang pwede nilang solusyon upang mapagaling si Hunter Cha. As you can see nga ay inactivate na ng bida natin ang kanyang skills at nagsalita ng Arise. But surprisingly ay nag-fail yung pag-extract ni Song Jinwoo ng 2 beses. Katinala pa ng bida natin dahil nga daw ito sa strong will ni Mim Byung-go na ayaw mapabilang sa kanyang Shadow Army. At doon napagtanto ni Song Jinwoo na hindi nga daw maganda maging Shadow Soldier ang mga tao. Bali si Ayon nga lang yung tao naging Shadow Soldier ng bida natin. If in case na maging successful yung pag-extract kay Mim Byung-go ay ito na ang pangalawa. Pero mas finokus nga ng bida natin ang pagtulong kay Hunter Cha at isinawalang tabi yung strong will ni Mim Byung-go.
at muling nagsalita ng Arise. Nagtaka nga si Baekhyun sa kakaibang aksyon ni Song Jinwoo na ginagawa sa kanyang kaibigan. Kaya't inakbayan niya ito kung ano ba daw ang ginagawa ni Song Jinwoo sa katawan ni Min Byung-go. At doon nagulat na lang si Baekhyun sa nature ng kapangyarihan ng bida natin. Marahil nagawa nito mabuhay si Min Byung-go at kontrole ng patay na katawan. Even nga si Choi Jong-in ay nagulat marahil nakakaya pala daw ni Song Jinwoo may-utilize ang kapangyarihan ng mga namayapa na. According naman kay Masterman na hindi nga daw ito simpleng summoning lang. Kung inyo makikita nga ay lumapit ang Shadow Soldier na si Min Byung-go sa katawan ni Hunter Cha at nag-perform ng chant upang ihil ito. Nakita nga ni Baekhyun ang ginawa ng kanyang kaibigan at sinabi nga ni Song Jinwoo na hindi niya daw binigyan ng utos ang Shadow Soldier na ito. Kumbaga dahil ito sa own will ni Min Byung-go or bukal sa kanyang damdamin ang pagtulong kay Hunter Cha. Karagdagang pasabi ng bida natin na si Min Byung-go nga daw ay isang mabait at kalmadong tao. Masakit man sa damdamin ni Baekhyun na makita ang kanyang kaibigan sa ganitong sitwasyon ay giniit niya nga na hindi na yan si Min Byung-go. At sumang-ayon nga dito ang bida natin. Sa POV nga ng cameraman ay doon niya napagtanto na kaya pala daw ay ni Song Jinwoo makapture or ma-video yung mga nangyayari dahil gusto niyang hindi mapubliko yung pag-perform niya sa katawan ni Min Byung-go. Ang posibleng rason nga nito ay ayaw ni Song Jinwoo malaman ng lahat ang kanyang kapangyarihan. Bukod pa dyan ay pwede maging negatibo ang tingin ng mga tao sa kanya. Narealize naman ni Choi Jong-in na habang lumalaban daw si Song Jinwoo sa mga intense battle ay lalo nga daw itong lumalakas. Kahit ayon pa sa kanya na nakakatakot nga daw si Song Jinwoo. Kung nyo mapapansin nga sa panel na ito ay nagtanong si Baekhyun sa bida natin at sinabing alam ko Song Jinwoo na magpa-participate ka pa sa maraming labanan. At for sure nagagamitin nga daw nito ang kapangyarihan ni Min Byung-go as a healer. Pero giniit nga ni Baekhyun na ang kaibigan niya nga daw ay pagod na sa pakikipaglaban. Nalaman nga ito ni Baekhyun nung nag-usap sila ni Min Byung-go sa maliit na restaurant. At kung maaari nga daw ay wag nang isabak si Min Byung-go sa mga labanan. Nakakarapin ni Song Jinwoo in the future. Hinawi nga ni Song Jinwoo ang kamay ni Baekhyun at nagsalitang ayan na yung pangalawang beses mong paghawak sa balikat ko. Pero ang pagkakaiba nga lang daw sa nauna, ang way daw ni Baekhyun na pagsasalita ay hindi pa utos. Kung hindi ay isang pakiusap para sa kanyang kaibigan. Ngumiti nga si Song Jinwoo kay Baekhyun at nilapitan si Min Byung-go at kinansela ang extraction sa Shadow Soldier na ito. At doon nga ay ngumiti si Min Byung-go sa kanyang kasamaan knowing na na-accomplish na nila ang raid. Then makakapagpahinga na siya sa countless fight na hindi niya ginusto. Sa kabilang dako naman ay makikita natin ang helicopter. Bali nandito na nga ibang sundalo upang i-rescue ang S-rank counter ng Korea sa Jeju Island. Naging mapait nga ang sinapit nila marahil nabawasan sila ng isa. Nag-decide nga si Song Jinwoo na magstay lang muna sa Jeju Island dahil meron nga daw siyang need gawin bago umalis. Then karagdagan pa na kinakailangan niya ring linisan ng ibang langgam na papalapit sa kanila na pwede maging hadlang sa helicopter na sinasakyan ng mga hunter. Tinawag nga ni Song Jinwoo si Kaisel. Then sa isang kisap mata ay napaslang niya agad ang mga langgam na papalapit. Sa kabilang dako naman ay makikita natin na nag-uusap ang mga Japanese hunter. Ayon pa kay Hoshino na wala nga daw silang pag-asa na ma-accomplish ang Jeju Island raid dahil saksi ang kanyang mga mata kung gaano ka-powerful ang Anking na iyon. Pero nagsalita naman si Sugimoto at nagwikang wag ka nang mag-alala marahil tapos na ang raid na ito. Nagulantang nga si Hoshino nung marinig iyon. Bali na-receive nga nila yung confirmation ng balita sa Korean headquarters. At doon nga na-realize si Sugimoto na ito pala daw ang taong tinutukoy ni Goto Ryuji na merong S-rank counter ang Korea na nakalaban niya na may potensyal, which is si Song Jinwoo. Naputol nga pag-uusap ni Hoshino at Sugimoto nung lumapit ang isang lalaki at sinabi nagsimula ng kumalat ang mga langgam. Kaya pasigaw na tanong ni Sugimoto na may natira pa pala. Kaya nag-prepare na ang upong pandagat upang pasabugin ang mga langgam na lumilipad. Back to the scene kay Song Jinwoo, kung nyo makikita nga ay pinuksan niya ang lahat ng mga natitirang langgam. At hindi nga ligtas dito ang mga itlog ng Reyna. Nagulat nga si Song Jinwoo nung mapansin na nakagain siya ng XP kahit hindi pa nag-hatch yung mga itlog o napipisa. Kahit malaking bagay nga daw ito sa kanya. Kinuha nga ng bida natin sa kanyang inventory ang longsword ni Baran at ginamit ito kung saan ay nag-release ng attack si Song Jinwoo na mahalin tulad sa isang electric shock. Namanganga si Song Jinwoo sa lakas ng sandata na iyon. Ayon pa sa kanya na sayang lang daw kung itatambak niya lang ito sa kanyang storage, knowing na isa itong powerful weapon. May mapupunta naman ang scene sa director ng Bureau of Hunter. Naging takaw tingin nga sa kanila si Song Jinwoo sapagkat nagawa nitong matalo ang Anking. Ay pa kay Michael na kaya daw ni Song Jinwoo magsama ng hundreds of Shadow Soldier, which means napaka-overpowered talaga. Kahit laking panghinayang nila kung mapupunta lang daw ang talentadong hunter sa isang maliit na bansa na Korea. Kaya nagtanong ang direktor kung meron ba daw silang any information sa katauhan ni Song Jinwoo. Yung naging tugod na nga lang ni Michael na ama daw ni Song Jinwoo si Song Il-wan na nakita nila sa isang A-rank dungeon. Bali binabalak na nilang i-recruit ang dalawa.
upang mapunta sa pamamahala ng bureau. Kaya't inatasan niya si Michael na kuhain ng dalawa. Di mapupunta ulit ang scene kay Song Jin-woo. Kung inyo mapapansin nga ay na-reach na ng bida natin ang level 100 at minuntahan niya nga ang patay na katawan ng Ant King. Bali nag-decide nga si Song Jin-woo na gawin ito shadow soldier niya. Kung inyo makikita nga ay nag-perform siya ng extract sa bangkay nito at nakaramdam nga ang bida natin ng darkness sa aura ng Ant King. Kaya tinala ng bida natin kung dahil ba daw ito sa shadow extraction na ginawa niya. Yung akala pa nga dito ni Song Jin-woo kung nag-fail ba daw siya ulit. Then surprisingly ay biglang nag-appear sa likuran ng bida natin at nagsalita ito na I'm back. Na-recognize nga ng system na successful yung pag-extract sa Ant King. At ang nakakamanga pa nga dito, ang Ant King ay may rank as a general. Ayon pa nga sa bida natin na ngayon lang daw siya naka-encounter ng isang general rank na shadow soldier. Kahit sa hinala ni Song Jin-woo na mas malakas nga daw ang shadow soldier na ito kumpara sa iba niyang army. It makes sense naman marahil sa stat nitong tinataglay, bukod pa dyan ay nagawa nito makipag-1v1 sa bida natin. Then nagpasya na si Song Jin-woo na pumunta sa Queen Ant upang ma-extract ito. At laking gulat niya nga nung marinig na nagsalita ang shadow soldier at nagwikang aking hari, pakiusap, bigyan mo ko ng pangalan. Nakita nga ni Song Jin-woo ang loyalty ng shadow na ito. Kahit patanong niya sinabi kung paano nito nagawang makapagsalita. Hindi nga mabigay ng shadow soldier ang rason kung paano siya nakakapagsalita. Pero yung naging tugon niya lang ay nagagawa niya lang daw. Sa isip-isip nga ng bida natin na alam niya na kaya ng Ant King makapagsalita. However, ibang senaryo na nga daw kung isa na itong shadow soldier. Kung maaalala nga natin, si Iron at si Min Byung-go ay dating mga tao. Pero nung naging shadow na ito, ay hindi na nila kaya makipag-communicate. Same rin kay Tas nung nasa Airang Dungeon sila. Kitinala ng bida natin ay dahil ito sa ranking ng isang shadow. Kumbaga once na general na ang rank nito, ay magagawa na nila makapagsalita. Muli nga nagsalita si Song Jin-woo sa shadow soldier at sinabing ako ang pumaslang sa'yo. Kaya tinanong niya kung magiging tapat pa rin ba daw ito at susunod sa kanyang ipag-uutos. Nag-response naman ang shadow na hindi nga daw siya patay. Bagkos ay muli nga daw siyang nabuhay dahil sa kapangyarihan ng kanyang master, which is si Song Jin-woo. Kaya't nalulugod siyang pagsilbihan ng bida natin. Matapos nga iyon ay muling nag-request ang shadow kung pwede ba daw nabigyan na siya ng pangalan. Nag-decide na si Song Jin-woo na pangalanan ito na Bero. Nahango sa librong nabasa niya patungkol sa mga langgam at doon nga ay nagpasalamat si Bero kay Song Jin-woo. Then muli nga nilapitan ng bida natin ang Queen Ant at nag-perform ng shadow extraction. At nung nabuhay nga itong muli ay may ranking ito na same kay Bero as a general. At nasense nga ng ibang shadow soldier na mga langgam ang pagiging shadow ng kanilang reyna. Naramdaman nga rin ito ni Song Jin-woo at doon niya napagtanto na humina nga daw ang connection niya sa ibang langgam nung nabuhay muli ang kanilang reyna. As you can see nga sa panel na ito ay lumapit si Bero at nagwikang ang kapangyarihan nga daw ng Queen Ant ay kaya daw nito makontrol ang buong colony. So meaning ay parang tinasa ni Song Jin-woo yung pamamahala sa reyna na kontrolin yung shadow soldier na mga langgam. Karagdagang tanong pa nga ng bida natin kung bakit nag-decrease daw ang magic power ng reyna. Knowing na isa itong general, nag-response naman si Bero na dahil nga daw ito sa pagkawala ng katawan ng reyna. Kumbaga naging powerful lang ang Queen Ant dahil sa reproduction. Pero ngayong shadow na lang ito ay hindi na magagawa ng reyna mag-reproduce ng mga itlog dahil wala na siyang katawan. Bukod pa dyan ay mahina ang Queen Ant sa pakikipaglaban. Kaya nag-decide si Song Jin-woo na i-cancel ang extraction sa reyna marahil ayaw niya maging dalawa ang maging pinuno sa organization, which means sa mga langgam. Kung mapapansin nyo nga sa panel na ito ay nangongolekta yung ibang shadow soldier ni Song Jin-woo ng mga mana crystal. Nagsalita nga yung bida natin na itigil nga daw nila ito sapagkat magagamit nga daw itong mga mana crystal sa muling pag-rebuild ng Jeju Island. At doon nga, animoy mga bata yung mga shadow soldier na natuwa nung marinig na hindi nila need magtrabaho para mangolekta. Pero merong isang item na kinolekta si Song Jin-woo at nagmula nga ito sa patay na katawan ni Bero. Napaisip nga yung bida natin na may problema pa silang kinakaharap sa kadahilan ng mayroon pang mga langgam na natitira. At lumipat ito papalayo sa Jeju Island. Kahit napatanong si Song Jin-woo sa kanya sarili kung kakayanin ba daw ng army niya ubusin lahat. Nagsalita naman si Bero at nagsabing nararamdaman niya nga daw na nahihirapan yung ibang mga langgam. Marahil wala na silang pinuno upang mag-utos sa kanila. Kumbaga nagwawala na ito. At kung saan-saan ng lupalok na pupunta. Nagtanong nga si Song Jin-woo kay Bero,
if ilan daw ang bilang ng mga natitirang langgam. Nagsalita naman si Beru, ang buong bilang nga daw nila ay 8,700 pero still 4,000 pa rin ang natitirang buhay na nagkalat. Napasabi na nga lang si Song Jin-woo na masyado nga daw iyong marami. Then tumitig nga siya kay Beru at nagtanong kung makakaya ba daw nitong ma-exterminate ang lahat ng mga langgam na natitira. Kung inyong makikita nga, nadeterminado si Beru na magagawa niya yung request. As long daw nabigyan lang siya ng utos. Sa kabilang dako naman kung inyong mapapansin ay naging busy ang hukbong pandagat at iba pang mga hunter sa pag-defense sa kanilang bansa. Marahil ayaw nilang lumipad ang mga langgam na ito sa lungsod ng South Korea sapagkat pwede ito magbigay ng casualties. Sinabi nga ng babaeng hunter na papunta na daw ang ibang langgam sa north at nakipag-clash na daw ito sa Night Guild. Kaya't naghahanda ng lahat ng hunter upang sila naman ang bahala sa ibang langgam na nakalusot. Then kasama nga rin dito ang Fame Guild at ang Reaper Guild. Even nga rin yung ibang retired hunter ay nasa tabing dagat at naghihintay lang sa papalapit na mga langgam. Nagsalita nga si Johe at nagwikang papalapit na sa dalampasigan ang mga insekto. Then karagdagan niya pang sabi if makakaya ba daw nilang i-defend ito, knowing na napakarami ng mga langgam at ang halos iba pa dito ay B2A rank na mga monster. Then laking gulat nga nila nung makita na agarang napas lang ang mga langgam habang nasa himpapawid ito. Kaya patanong na sabi ni Joey kung sino nga ba daw ang may gawa nun. Even nga si Hunter Song ay hindi makapaniwala marahil hindi nakita na kanyang mga mata yung mabilis na paggalaw. Then na-reveal nga dito na si Beru pala yung may pakana sa pagtalo sa ibang mga langgam. At doon magwawakas ang chapter 104 up to 106 na solo leveling. Nakakapanabik nga mga kaibigan ang susunod na kabanata. Marahil marireveal nga dito ang totoong kalaban ni Song Jin-woo. Kaya't mag-follow and subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga bagong release video natin. This is Senpai Koy. See you in next video.